أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أجمعين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang Allah ay merong siyang siyam na pangalan. So sa 99 names na yan, ang crowning name is yung Allah. At ang kahulugan ng Allah, He who has the Godhood, which is the power to create the entities. Ibig sabihin, ibig sabihin ng Allah is Diyos. Ang Diyos ay pwede mo lamang tawaging Diyos kung siya ay merong pagkaka-Diyos na kaya niyang lumikha ng lahat. Kapag ng lahat, sabi nila na ang Diyos ay si Jesus, hindi niya kayang lumikha ng lahat ng bagay. Hindi siya pwedeng magiging Diyos. Yun ang ibig sabihin. So yun ang crowning name, Allah. At ang Allah, ibig sabihin ay siyang may pagkaka-Diyos na kayang lumikha ng lahat. Ang madalas na marinig natin na pangalan niya is yung Ar-Rahman. Pero kaya laging Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim, no? Bismillahirrahmanirrahim. So from Allah, the second most well-known na pangalan ng Allah is Ar-Rahman. Ang ibig sabihin ng Ar-Rahman? Ar-Rahman is the one who has plenty of mercy for the believers and the blasphemers in this world, and especially for the believers in the hereafter. So, ibig sabihin, pag sinabi mong Ar-Rahman, siya ay punong-puno ng awa sa mga Muslim at hindi Muslim. Tingnan mo pangalan niya, paging Ar-Rahman niya. Kaya wag mo sabihin na wala siyang awa sa mga hindi Muslim. Mayroon. Kasi sa paging Ar-Rahman niya, source of mercy, magdasal ka o hindi ka magdasal sa kanya, hindi niya tinanggal ang hangin. Nalalanghap ng mga Muslim at hindi Muslim. Ang mga isda sa dagat, kinakain ng mga dahil sa kanang mabubuting tao. Kinakain ng mga magnanakaw at mga hindi magnanakaw. So, ibig sabihin, masama ka o hindi, sa pagiging Ar-Rahman, merciful ng Allah, bawat tao na nilikha niya masama mga mabubuti ay nakikinabang sa mga blessings niya. Yun ang ibig sabihin ng Rahman. Katulad natin, meron din tayong awa, maawain din tayo. Pero kapag sinampal tayo, gaganti tayo, di ba? Pero ang Allah, hindi man gawin ng isang tao na nilikha niya, mananampalataya o hindi man mananampalataya, pinagkakalob niya ang dapat na pakinabangan ng bawat isa. Ang pangatlo sa pinaka well-known na pangalan ng Allah is yung tinatawag na Rahim. Ar-Rahim, the one who has plenty of mercy for the believers. So yung Bismillahirrahmanirrahim, pag sinabi mong Allah, siya ang Diyos na kayang lumikha ng lahat. Doon sa Bismillahirrahmanirrahim, binibigay mo ang lahat ng pagpupuri at pagkilala mo sa Kanya bilang si Allah. So ang Allah, siya ang kayang lumikha ng lahat ng bagay. At sinabi mo doon, Bismillahirrahmani. Yung Rahman, sabi niya, ay awa ng Allah sa mga mananampalataya at hindi. Kung anong pakinabangan na mabuti at masama, parehas. Pagkakaloob niya, habang nabubuhay sila dito sa mundo. At Rahim, sabi niya ganoon, ito naman ang awa na punong-puno siya. Ngunit ito ay pagkakaloob lamang niya sa mga mananampalataya. So, ibig sabihin, kung masama kang tao at hihingi ka ng paraiso, hindi niya ibibigay sa iyo. Dahil ang Rahim niya ay para lamang sa mananampalataya. At itong tatlong to, Bismillahirrahmanirrahim, ang lagi nating binabanggit sa araw-araw. Ngunit napakalawak pa ng explanation tungkol dyan sa tatlong pangalan niya na yan. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pero hindi ang pangalawang pangalan niya ay Ar-Rahman. Ang pangalawang pangalan ng Allah is Al-Khaliq, the Creator. Sa pagiging Allah niya, nang una siyang lumikha, nilikha niyang pen, doon lumabas ang pangalawang katangian niya, yung Al-Khaliq, the Creator. So kung titignan natin, ang pangalawa talagang pangalan ng Allah is hindi Rahman, kundi Al-Khaliq.
Maintindihan mo yan later on. Ano ba ang religion? Nasusundan mo ba? Opo. Yung slide, tinitingnan mo. Opo. Ito, Kaya natin yung yung slide para naintindihan mo siya. Okay. Now, what is religion? Religion. Ang religion actually comes from the word theology. Compound word. Theology. Theology, galing ito sa Greek word na theos. Ang ibig sabihin ng theos is God. And logos means word. So pag sinabi mong theology, ang ibig sabihin nun, study of the word of God. At yung theology is a Greek word, compound word, na translate sa English as religion. So ngayon, kung ito ay galing sa Greek word, sino ang lumikha ng religion? Tao o ang Diyos? Kung titignan natin, si Adan ay hindi siya Greek. Si Abraham ay hindi rin Greek. Si Musa alayhisalam ay hindi rin Greek kasi siya ay Hudyo. Si Jacob ganun din, hindi rin siya Greek. Si Imran na tatay ni Virgin Mary ay hindi rin Greek. Hudyo rin siya. Si Maryam ay hindi rin Greek, nanay ni Jesus Christ. At si Isa alayhisalam, si Jesus Christ, ay hindi rin Greek. Kailan lumabas ang Greek? After Jesus Christ. So after Jesus Christ ay lumabas ang Greek at yung religion ay from the word theos logos, theology. So ibig sabihin nagsimula ang religion sa panahon ng Greek. Ibig sabihin nun, ang religion ay nilikha ng tao. Hindi lumikha ng religion ang Diyos. At from the Greek to present, well-known na yon na ang religion tinatanggap ng mga tao, na ang kaligtasan ay nasa religion. Pero ang religion ay nilikha ng tao. Ano ba ang nilikha ng Diyos? Lumikha ba siya ng religion? No, hindi siya lumikha ng religion. Ang nilikha ng Diyos ay system. Katulad mo, anong system mayroon sa katawan mo? Meron kang tinatawag na nervous system, respiratory system. So yung mga bagay na yan ang nilikha ng Diyos. Solar system. So lahat ng mga makikita mo sa buong paligid, even yung ang tawag dito, yung atom. Yung atom mayroong nucleus, mayroong protons, mayroong electrons. There is a system. Lahat 'yun may sistema, pati na ang katawan ng tao. Ang katawan ng tao ay mayroong mga molecules. So kapag namatay tayo at natunaw at na-dissolve na yung katawan natin, kapag bubuhayin tayong muli ng Allah, magre-rejoin ang mga molecules ng katawan natin. Ano sabi science? No matter can occupy the same space. So ibig sabihin, ang molecules ng katawan mo, molecules ng katawan ko, they will not mix up. So madali na lang likhain ng Allah ang tao from something. Kasi out of nothing, nilikha na ng Allah ang tao. Out of nothing, wala pa tayo, nilikha niya tayo, naging tao. So namatay lang tayo at nag-evolve lang yung mga bagay na yun. It's easy to reconstruct. Parang ang isang karpentero, ang tagal niya drawing yung lamesa para gawin niya. Pero nung mabalik lang yung paa nun, madali lang yung i-repair. So mas madali i-recreate ang tao from something kesa from nothing. Pero both of them is easy for Allah. May tanong lang po ako. Yung kay Ibrahim, hindi po ba, tinawag siya ng Allah? Tapos, sabi niya, ang magiging religion mo ay Islam? Sino? Si Ibrahim, sinabi ng Allah sa kanya, ang magiging religion mo ay Islam. Lahat sila, ang religion nila ay Islam. Mhm. Magmula kay Adan.
At sila ay kasi ang pagkakaintindihan natin ngayon kasi, Islam is a religion. Actually, Islam is religion. Darating tayo doon mamaya sa continuous ng explanation natin. Ang Islam kasi ay pwede mong ilagay, no? Kahit kanino o kahit na ano. Like for example, yung puno ng mangga. Ano ba ang religion ng mangga? Sasabihin ng mga tao, wala namang religion yung mangga eh. Hindi naman yan tao eh. No. Kasi ang definition, those who submit to the law of God is called Muslim. So ang mangga, namumunga ng mangga kasi nilikha siya na mangga at mamunga ng mangga at hindi siya mamumunga ng santol. And the mango submit. So yung submission, yun yung din. Yun yung Islam. Nakukuha mo ba? O naguguluhan ka? Magulo, Ustad. Ibig sabihin, ang mundo, itong mundo, the earth, sabi ng Allah, nilikha niya ang mundo at iikot ito sa orbit niya. Tumanggi ba siya? Saan ba siya Hindi. umiikot? Sa orbit ng Mercury? Hindi. O di sumunod siya. So kung sumunod siya sa utos ng Allah, anong tawag mo sa kanya? Muslim. Anong sinusunod niya? Islam. Total submission. Katulad halimbawa, katulad halimbawa, yung mata mo. Yung mata mo ba nakakarinig? Hindi. Okay, yung tenga mo nakakarinig. Nakakarinig. May kanya-kanya silang trabaho. Nilikha ng Allah ang mata mo at ang sabi niya, yung mata mo makakakita. Tumanggi ba yung mata mo? Hindi. Ang gusto ba niya makinig? So nag-submit siya. So ibig sabihin, ang mata mo ay sumusunod sa Islam. Islam siya. Yung mata mo Muslim. At yung tenga mo, sabi ng Allah, yung tenga mo ay nilikha niya upang makarinig. At hindi siya tumanggi, nakakarinig siya. So ibig sabihin, lahat ng parte ng katawan mo ay in total submission to the law of God. Batas ng Allah ang sinusunod nila. Kapag napagod ang katawan mo, magpahinga ka. Ganon. Kapag ginupitan mo ang buhok mo, naputol, hahaba uli siya. Yun ang sinusunod nilang batas. So ibig sabihin, sila ay nasa state of Islam. Nasa katayuan sila ng Islam. Total submission. So ibig sabihin nun, naiintindihan ko na. System sila. At si Abraham, si Moises, si Adam, ay nasa sistema sila na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. So lahat sila ay mga Muslim at sila ay nasa Islam. Nakukuha mo ba? Kuha ko na po. Okay, very good. That's good. Ibig sabihin, alam mo, kapag naiintindihan mo ng Islam ng paunti-unti, habang tumatagal, kahit na gano'n na kalalim yung pinapaliwanag sa'yo, madali mo na ma-absorb. Kasi meron ng hidayah. So, mga propeta ay mga Muslim. Ibig sabihin, ang religion ay nagsimula sa panahon ng Greek. At ang Greek ang nag-invento ng religion. Hindi ang Allah ang nag-invento ng religion. Na ang religion ay nagsimula sa Greek. During Jesus Christ, wala silang religion na sinusunod, kundi mga scriptures lang. Okay? So sa Greek nagsimula. Sa'yo ko lang nalaman. Hindi ko alam yun, sa'yo ko lang nalaman. Alhamdulillah. At inshallah, madagdagan pa ang kalaman mo. So ang Greek ang sinimulan. Now, si Jesus as Son of God or God. Sabi ng mga Kristiyano, most of them sabi nila siya ang Diyos. Pero pag nasukol mo, sasabihin nila hindi, siya ay anak ng Diyos. So ngayon, alamin natin, siya ba ay Diyos o anak ng Diyos? Jesus ba ay Diyos o anak ng Diyos? Okay. So sabi doon sa aya, all mankind
fear your Lord who created you from a single soul. Matakot daw tayo sa ating Panginoon na lumikha sa atin sa iisang katauhan. Alladhi khalaqakum min nafsi wahida. Sabi niya, no? Nilikha sa isang katauhan. So, matakot tayo sa ating Panginoon. Hindi sinabi diyan na matakot tayo sa Diyos na lumikha. Ang sabi diyan, ya ayyuhan nasu, o kayo mga tao, ya ayyuhan nasu, taqu rabbakum. Taqu rabbakum, ibig sabihin matakot kayo sa Panginoon. Hindi sinabi matakot kayo sa Diyos nyo. So, matakot kayo sa inyong Panginoon na lumikha sa inyo mula sa isang katauhan. Sino yung isang katauhan? Siya si Adan. Di ba? So, ayan si Adan. Nakikita mo si Adan. Siya ang unang-unang nilikha ng Allah. At ang sabi ng Allah, khalaqa min thurab. Nilikha daw niya si Adan sa pamamagitan ng lupa. Okay, so walang pinagkaiba sa Kristiyano at saka sa Muslim. Na si Adan ay nilikha sa lupa. Nagkakasundo tayo doon. Okay? Ngunit, si Adan, ang unang-unang creation ay nilikha siya. Kasi mayroong 4 types na pagkakalikha sa tao. 4 na paraan ang ginamit ng Diyos para likhain niyang tao. Unang paraan ay nilikha niya si Adan. Sabi niya, khalaqa min thurab. Meron ba siyang tatay at nanay? Wala. So pagkatapos diyan, wa khalaqa minha zawjaha, sabi niya ganoon. At nilikha niya ang kanyang asawa. Sino asawa niya? Si Eva. At nilikha niya si Eva sa pamamagitan ng rib, sa tadyang. So mayroon ng 2 type ng pagkalikha sa tao. Una sa lupa, pangalawa sa tadyang, sa rib. Okay. Si Eva ba may tatay at nanay? Wala din. Okay. So 2 na ang pagkakalikha sa mga tao. Pangatlong paglikha sa tao ay ipinanganak ni Adan at ni Eva si Cain tsaka si Abel. Ngunit, meron silang kakambal. At ang kakambal nila ay parehong babae. At sila ay nalikha nung magsiping si Adan at si Eva sa pamamagitan ng sperm cell at egg cell. So yun yung 3rd type na paglikha ng Diyos sa tao. Una sa lupa, pangalawa sa rib, pangatlo sa pamamagitan ng sperm cell at egg cell. Si Eva ay meron siyang 200 ovaries at yung isang ovary niya ay doon nabuo si Cain at saka si Eklima. Ang kakambal ni Cain ay babae, si Eklima. At doon sa isang ovary ay nabuo naman si Abel at saka si Labuda. Si Eklima ay maganda, si Labuda ay pangit. So, ibig sabihin, malikha ang mga tao. So, 3 type na ng paglikha. From clay, from rib, and sperm cell at egg cell. At pagkatapos niyan, nagkaroon ng 3rd generation, nagkaroon uli ng anak si Adan at saka si Eva, si Seth at saka si Azura. Si Seth ay si Shet sa Arabic. So ngayon, sa pamamagitan din nila ng sperm cell at saka egg cell. Pagkatapos niyan, dumami ang mga tao. Nagkaroon ng 37 generations or 37 men, both sides. Kasi si Cain at saka si Eklima, tumakas na sila, tumira sila sa kapatagan. At ito namang si Seth at saka si Azura nagkaroon ng mga genealogy pa ba, pero sa bundok sila nakatira. So nagkaroon ng mga generations after generations hanggang sa dumating ang panahon na nagkaroon ng maraming babae at lalaki. Ayan sabi dun sa Quran, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. At mula kay Adan at kay Eva ay lumabas ang maraming lalaki at mga babae. So dumami ang mga tao. Hanggang sa sumunod na generation ay lumabas naman si Imran at saka si Hannah. So pag makititignan mo diyan sa chart, diyan sa slide, after generation of generations lumabas si Imran at si Hannah. Sino si Hannah at saka si Imran?
ito kapag tinanong mo sa mga Kristiyano, they don't know. Si Imran Imran Hana. at saka siya ang magulang ni Virgin Mary. Tatay at nanay ni Virgin Mary, si Imran at saka si Hana. Sino naman si Imran? Si Imran ay galing sa lahi ni Jacob, na galing sa lahi ni Moises papunta kay Abraham. Papunta kay Abraham galing sa anak niyang si Isaac. Ibig sabihin, si Imran ay galing sa line up ni Isaac. Kasi yung line up ni Ismail ay papunta kay Muhammad. Ngayon, si Hana at saka si Imran ay tatay at nanay ni Virgin Mary. Si Ustad, si Musa, anong ano siya? Ilang generation? Si Musa si Jesus yun eh. After pa ng generation ni Noah yun. Ni Noah. So, now, nakikita mo diyan sa slide. Ano yan? Yan Sperm cell. ay sperm cell. Okay? Sperm cell. One is stem cell. Okay? So, ang sperm cell ay meron siyang head. Pero, ang alam lang natin, tubig lang siya. Water, no? So, meron siyang head at meron siyang enzymes. Yung sa head niya, meron siyang laman sa loob. At yan yung nabubuo na nagiging ulo at utak natin. At yung acrosome ang cover. Yan namang gitna, yung middle piece, meron siyang tinatawag na mitochondria. Yan ay spiral. Yan yung pinakamotor. Yan ang nagpapaandar sa sperm cell para pumasok sa loob ng ovary. So kapag wala yung mitochondria, hindi aandar yan. Hindi siya makakarating sa ovary. At yung tail naman ang navigator. So yung isang sperm cell na yan ay part lamang ng 300 to 500 million. Kapag nagsiping ang babae at lalaki at may lumabas sa lalaki na sperm, yung lumabas na yon ay 300 to 500 million na piraso. Hindi lang yun iisa. At sa 500 million na yon, isa lang ang makakapasok sa ovary. Subhanallah. So ang dami magta-try. Million ang papasok doon pero isa lang ang makakapasok. At kapag nakapasok ang isa doon, ay lumabas ka, Fatima. Lumabas ka, Rihanna. Lumabas ka, Shaira. 500 million na sperm cell. Isa lang ang nabuo. At tayo yon. So sa pamamagitan yan, yan ang third type na pagkakalikha sa tao sa pamamagitan ng sperm cell at egg cell. Now, si Jesus Christ o si Isa alayhi salam, so makikita mo dyan sa slide, next to Virgin Mary. Si Isa at si Virgin Mary ay mag-ina. So alam nating lahat na wala siyang tatay. Pinanganak siya. So dito lumalabas yung pang-apat na paraan ng paglikha ng Allah sa tao sa pamamagitan ng roh. Anong roh? Yung spirit of life. Spirit. Kaya sabi sa Bible, Mary was conceived by the power of the Holy Spirit. Pero hindi nila alam kung paano ipaliwanag yon. Ang sabi nila, ang Diyos ang Spirit. So, ibig sabihin, sinipingin ng Diyos si Virgin Mary, Allahu Akbar, binayulate niya yung commandment niya na huwag kang mangalunya. Diba? So, paano nangyari? Paano nangyari? Ang ginawa ng Allah, inutusan niya si Jibril. Kasi nung nilikha ng Allah si Adan, nakahiga si Adan doon sa paraiso, wala pa siyang, ano lang siya, para siyang clay. Clay lang siya na walang laman sa loob. Ang Allah mismo ang nag-blow ng spirit sa noon ni Adan. So directly from Allah, inipan niya ang noon ni Adan, yung Holy Spirit, yung Spirit of Life, at bumaba yung sa ulo niya, pumunta sa bibig niya, hanggang sa katawan niya, at nagkabuhay si Adan. Ngunit, ang pagkakalikha kay Jesus ay inutusan ng Allah si Jibril. At sabi niya, dalhin mo ang Spirit of Life at i-blow mo sa sleeve ni Mary. Sa manggas ng damit ni Virgin Mary. So, itong damit ni Virgin, hinipan ni Jibril. At nabuo si
Jesus Christ. So yun yung Holy Spirit. So kung titignan mo dyan sa slide, makikita mo 1, 2, 3, 4. Yan ang 4 types of creation of man na ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pinakita niya sa tao ang kapangyarihan niya sa mga signs na ibinigay niya, ngunit matigas ang ulo ng mga tao. Hindi pa rin nila maintindihan na yung nilikha niya sa pamamagitan ng Spirit na dinala lang ni Jibril para kay Maria at lumabas si Jesus, sinamba nila si Jesus. Samantalang si Adan, hindi nila masamba, directly blino ng Allah sa noon niya ang Spirit of life. You see the difference? Directly tsaka indirectly. Pero mas sinamba ng mga tayong indirect na create ng Allah, which is Jesus Christ. At si Adan, na direct na blino niyang Spirit, hindi nila sinamba si Adan. As if tinatanggap lang nila na first creation ng man is Adam. As simple as that. Nasundan mo ba? Nasundan mo? O Opo. naguluhan ka? Meron kang tanong dyan? Ustad, si Zakaria po, anong generation po siya? Si Zakaria kapanahon nila Jesus Christ. Zakaria is the uncle of Jesus Christ. Opo. Asawa siya ni Tapos Annabel. yung anak niya, Si yung Jose. anak niya si Joseph. Si Joseph. Joseph. Si Joseph ay pinsan ni Jesus Christ. Okay. So, Pangalan niya maliwanag sa ano, pinsan ni Yusuf. Yusuf. So makikita mo dyan sa slide, very clear, di ba? Na si Jesus ay hindi Diyos. Okay, let's move on. Si Eva at si Adan at si Jesus Christ, ngayon kung titignan mo sa kanilang tatlo, sino sa kanilang tatlo ang miracle? Siyempre si Adan at saka si Eva, pareho silang miracle, wala silang pinanggalingan na nanay. Kasi ikaw, nagbuntis ang nanay mo. Si Rihanna nagbuntis nanay niya. Ang nanay ko nagbuntis. Si Jesus Christ nagbuntis si Maria. What is the difference? Pare-pareho lang tayong pinanganak. Pero si Eva at saka si Adan, si Jesus nanggaling kay Maria, nagbuntis yung nanay niya. Si Eva nanggaling kay Adan. Nagbuntis ba si Adan? Hindi. So si Eva at saka si Adan, both, yun ang mas katanggap-tanggap ng miracle. Pero we don't believe in miracle. Hindi miracle ang tawag dyan. They are both creations. So hindi natin itanggap na si Jesus Christ pinanganak ng miraculously dahil walang ama. Hindi. They are both created. Ano lang sabi ng Allah? Ang sabi ng Allah, the creation of Jesus is no, sabi niya, hindi nalalayo sa pagkakalikha kay Adan. Ang sabi lang niya, kun fayakun, be and it is, at nalikha sila. Sa Surah Hadid, ang sabi ng Allah, and we sent down iron in which is material for mighty war, as well as many benefits for mankind, that Allah may test who it is that will help the unseen, him and his messenger, for Allah is full of strength, exalted in might. Surah Al-Hadid. So, ang mundo ay nilikha ng Allah na walang bakal. Walang bakal ang mundo. So, ibig sabihin, yung frame ng salamin mo, nanggaling pa yan sa mga bituin. Hindi yan galing dito sa mundo. Paano lang? Yung frame ng salamin mo, yung kutsara mo, yung kotse, lahat ng mga metal na makikita mo sa mundo ay galing sa kalawakan. Dahil ang mga stars lamang ang mayroong metal. Ang mundo ay walang metal. Nilikha ng Allah ang mga planeta
at ang mga stars connected to each other. So, ibig sabihin, yung metal ay pinadala ng alas, we sent down iron, no? From far away, doon sa mga stars. So, million miles, billion miles ang layo sa Earth. Ang mga stars ay mga buhay ng mga creations. At ang pagkain nila ay yung sinag ng araw. So, ibig sabihin, pag na-absorb nilang sinag ng araw, lumalaki sila. Kasi buhay sila, yun ang pagkain nila. At kapag lumaki na sila ng lumaki, kumbaga sa tao, parang tumataba, no? Nagiging obese. No? Kapag lumaki na ng lumaki, nagiging nebula, sumasabog yun. So lahat ngayon ng particles ng star na sumabog, dahil sa sobrang laki niya, sumabog siya, yung iba na-absorb ng ibang stars, yung iba naman dinadala doon sa Earth, dala-dala ng mga comets. So, subhanallah, tingnan mo ang comets, no? Yung mga comets, kapag sinabi ng mga scientists, mayroong comets na paparating sa Earth, natatakot lahat ng mga tao. Kasi daw ba, kapag tamaan ng Earth, sasabog ang Earth. Nilikha ng Allah ang bagay in due proportion. So ano man ang tatama sa Earth, controlled by Allah. Ibig sabihin, kung ano lang yung kailangan ng mga inhabitants ng Earth, ay yun lamang ang papasok na pahihintulutan niya. So ang babagsak lang dito ng mga particles na dala ng comets, ay yung mga metals na kakailanganin natin. So pwede itong gamitin sa war, pwedeng gamitin sa benefits ng man. Like for example, ang tao kapag mayroong cancer, ay pag lumala, mamamatay siya. Pero sa pamamagitan ng mga metals na galing sa stars, yung mga metals na yon, no? Meron na silang na-invento na tinatawag na cancer magnetic fluid hyperthermia. So ito ay high temperature magnetic liquid. Yung mga metals na yon ay maliliit na particles. At yun ay liquid consists of thousands millions of particles, 1,000 times smaller than the red blood corpuscles. Mas maliit pa siya sa kwan ng dugo natin. At yung iron oxide na 1/3 cubic centimeter, pag pinasok siya doon sa ugat natin, nakasama yung iron na galing sa mga stars, sasama yun sa dugo natin kasi maliliit lang ang particles. Yun ngayon ang ginagamit pang patay ng cancer. So, kapag sumama yun sa dugo, yung mga metals na yun, tatapatan lang yun ng isang heater na magpapainit sa dugo mo at mabubuhay yung metal na yun para patayin niya yung cancer. No? Subhanallah. Tingnan mo ang connection. Tingnan mo ang connection ng mga bagay na yun sa planeta, sa labas ng mundo, at saka sa needs ng tao, which is yung nadidiscover ng mga tao ngayon yung mga bagay na yan by hidayah, no? By hidayah of Allah, na maliwanag na lahat ng nililikha niya is coordinated or associated with each other. Sabihin na natin interdependent. From living things to non-living things. Pero wala naman kasi actually non-living things. Lahat ng bagay ay living thing. Sa Islam, wala tayong tinatawag na it. Wala tayong non-living things. Pero sa non-Muslims, meron silang he, she, it. Sa atin, he at saka she lang. Lahat yan kasi, ang Allah is a living creature. So He created everything as a living being. Kahit na yung kamatayan, He created kamatayan as a living being. Kasi ang trabaho ng kamatayan is to take life. Iba yung anghel ng kamatayan, iba yung anghel ng kamatayan at iba rin yung kamatayan. So yung kamatayan, death is another creation. Angel of death is another creation. The task of angel of death is to take the soul. The task of death is to take the life. God don't kill, but He created death. Ibig sabihin, ang Allah ay hindi siya pumapatay. Nilikha niya yung kamatayan. Yung kamatayan ang kumikitil ng buhay.
at yung anghel ng kamatayan ang kumukuha ng soul. Magkaiba sila ng trabaho. Both are living creature. So death is a living creature. Kaya wag nating sabihin na kapag namatay na siya, tapos na ang lahat. No, still on the process up to the next life. Kasi wala namang mamamatay. Even kahit na mapunta ka sa impyerno, mamamatay ka at mabubuhay ka, mamamatay ka at mabubuhay ka. Never ending story yon. Pero yung mapupunta sa paraiso, mamamatay ka lang ng isang beses, pagdating mo sa paraiso, never ka nang mamamatay uli. At sabi rin niya doon sa Surah Sad, and we did not create the heaven, the earth, and that is between them aimlessly. Ibig sabihin, there is a purpose sa pagkakalikha ng mga bagay na nandiyan sa kalawakan, sa pagitan ng langit at lupa. Hindi sila independent sa bawat isa, kundi interdependent sila. So katulad nga yan, pinapakinabangan natin yung mga metas galing sa stars. That is the assumption of those who disbelieve, so who those believers from the fire. Ibig sabihin, ang mga hindi naniniwala sa pagiging konektado ng mga planeta, ng mga stars, o ng about creation sa mga human beings, kasi kung iisipin mo nga naman, anong connection ng mga constellation or ng anumang bagay dyan sa kalawakan dito sa atin? Andito tayo sa mundo. Subhanallah, Earth is in the galaxy. At yung galaxy, andun lang tayo sa dulo ng galaxy. If there's no galaxy, walang lalagyan ng Earth. So we are part of the galaxy. Kaya lahat ng bagay na nandun sa galaxy is interdependent to each other. Yung tao, nilikha ng Allah, pero yung mga doktor at mga scientists, pinag-aaralan yung katawan ng tao, they can even count how many veins you have, how many tissues you have. Kaya nilang aralin. Kaya nilang gamutin o diagnose ang sakit mo. Pero kaya ba nilang alamin kung ano ang participation ng bawat bituin sa kalawakan, sa bawat isa? Gaano kalaki ang dapat mong aralin at alamin kung papasukin mo pa na pag-aralan lang yung solar system na 9 planets before you go onto the galaxy. So, gaano kalaki ang Diyos? Kasi laki lang nung pinako, Allahu Akbar. So, kapag inisip mo na yung mga wide range ng creations, yung galaxy is just one galaxy na nandoon ng Earth. But how many billions of galaxies are there in the Earth? Kasi never ending yung infinity, walang katapusan yan. So how many galaxies are there out there? Ang dami. Gaano kalaki ang Diyos? Kasi ang laki lang ng isang galaxy. Kaya nga hindi siya pwedeng bumaba sa mundo. Kaya yung presence lang ng Allah na bumaba doon sa bundok ng Sinai, nung kausapin niya si Moses, naguho ang bundok. Kaya ang sabi niya, kung bababa ko dyan, wala ka nang makikita. Hindi lang bundok matudurog. Pati lahat ng planeta sa buong solar system mawawasak. So, gaano kalaki ang Diyos? At pagkatapos, you don't care. Hindi ka mag-aayuno. Hindi ka susunod sa batas niya. Isa ka lang alikabok na nakatungtong sa Earth. At yung Earth is just part of the solar system na nandoon lang sa dulo ng galaxy. And yung galaxy na nilalagyan ng Earth is just a simple galaxy compared to billions of galaxies out in the universe. Gaano kalaki ang Diyos? Wait Hindi lang ka po, Ustad. matatakot. Ikaw, Rihanna, kumusta ka na? Alhamdulillah, Ustad. Yung assignment mo? Nandiyan Ginawa ba? ko, kunik lang ha. Ginawa mo ulit? O, assignment nyo? Kinunik ko lang siya. Yung ibig sabihin sa si, kung saan sa Arabic, di ba? Shaira, nasaan ka na? Natulog na naman? Ito na. O, yung ilabas niyo muna yung assignment nyo.
Basta Ustad, Ito, kinanig ko lang siya ha, yung ibig sabihin sa sick, yung ibig okay. sabihin sa yang. Sige na, i-ready nyo yan. Ha? Ginawa ko Darating din tayo madaling dyan. araw, kaya basta sinunod ko, Kaya ninid nga. ko lang. Wala akong ginawang Itutuloy natin sense. yun. Okay. So, yan ang araw. At ang araw, nakikita natin pero hindi natin matignan. Subhanallah. Beneficial siya sa mga tao, pero galit tayo natitigan siya kasi hindi natin matignan. At ang pinakamalapit na planeta is Mercury. Even the scientists, hindi nila alam kung bakit merong Mercury. At bakit merong Venus. Bakit hindi nilang Earth nilagay dyan tsaka yung araw? So what do you think? Meron bang reason, may purpose ba yung dalawang planeta kung bakit sila nakasingit dyan? So there should be a reason. Kasi hindi lilikha ang Allah ng bagay na walang dahilan. And we have Mars. Yung Mars is next to the Earth. At yung mga scientists, they have attempted many times para i-discover kung ano ang meron sa Mars. But they didn't try puntahan yung Venus. Di ba? Bakit hindi nila pupuntahan? Kasi ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung yung Earth ay uurong paatras sa orbit niya ng 1 inch lang. 1 inch. So gaano kalaki lang yung 1 inch? Ang liit nun, 1 inch. Lalabas lang sa orbit na iniikutan ng Earth, yung Earth palabas. So meaning going papunta dun sa Mars ng 1 inch lang sa orbit. Ano ang mangyayari? Mapofrozen daw lahat ng nandirito sa mundo. Subhanallah. 1 inch lang yun ha. At kapag ka frozen, may yelo. Kapag ka itong Earth ay pumasok dito sa papunta ng Venus ng 1 inch, masusunog lahat tayo. And what is the reason? Bakit di tayo nasusunog? Nandito tayo sa orbit. Kung ganun kalakas pala yung apoy ng araw, 1 inch lang ang iurong. Dahil naglagay ang Allah ng mga clouds, yung sinasabi ang 7 firmaments. So, yun ang nagpi-filter sa power ng araw para hindi tayo masunog. Yun din na nagkocontrol sa ultraviolet rays. Oh, pero Ustad, ang Mercury is malapit sa Sun. Kaya nga, gusto mong pumunta ron? Hindi, gusto ko anong mayroon diyan. Paano siya nakatigil sa malapit sa Sun kung ang Sun sobrang init na. May dahilan kung bakit nilagay yan dyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, solar system, there are 9 planets. Katulad itong Jupiter. So kung titignan mo, mas maganda ang Jupiter at mas malaki kaysa sa Earth. Bakit nilagay ng Allah ang tao sa Earth, hindi niya nilagay sa Jupiter? At ang Saturn ay mas maganda sa Jupiter. Meron pa siyang ring. So kung titignan mo, ang ganda-ganda niya. At yung Uranus, after the Saturn, Neptune, tsaka yung Pluto. So sa 9 planets na nandiyan dyan, andito lang tayo sa Earth. Merong 9 na planeta. What do you think? Kung dito sa Earth merong living creatures, meron din kaya nilikha ang Allah sa mga ibang planeta. Pero kahit na nagkaroon ng mga creations dyan sa iba't ibang planeta na yan, wala tayong chance na makapunta doon sa mas malalayong mga planeta. It will take a lifetime to travel. Hindi natin kakayanin yun. So, subhanallah, kung titignan mo yung itsura na yan, na yung Diyos ba, kasing laki ng tao na nandoon sa earth, katulad ni Jesus Christ, paano na ang mangyayari dyan sa mga planetang yan kung ganun lang kalaki ang Diyos? So imaginein mo, gaano kalaki ang Allah kapag titingnan mo lang yan sa itsura niya. At yung pagkakalika ng araw, na
kahit na itong mga itong mga planeta na yan, they are also a living creature kasi Subhanaka nag-orbit Allahumma sila. wa So yung bihamdika sabihin, living creature asyhadu an sila la ilaha illa at anta astaghfiruka ang wa pagkain atubu ilaik. nila is still yung rays ng sun. Doon sila kumukuha ng kanilang supplement. Kasi they are stars. Yung mga planeta ay stars din. So dahil sa hindi natin limited ang kaalaman ng mga tao para aralin ang mga bagay na yan. So kapag inimagine mo gaano kalaki ang Diyos, at kapag ka inisip mo yung solar system na yan, nasa dulo lang ng galaxy, ay useless pa rin siya. Wala siyang kwenta. So na-imagine nyo yun. Kung imagine nyo yun. Now, ano ang Islam? Ang Islam ay tinatawag na Din al-Islam. So, ibig sabihin, ang Islam ay hindi religion. Subhanallah. Kawawa naman si Fatima. Dati, Katoliko siya. Ngayon, nawala na siya ng religion. So, ibig sabihin, ang Islam ay hindi religion. Dahil si Adan ay Islam. At si Adan ay walang religion. Si Eva ay Islam, wala din siyang religion. Ang mga Christian, dahil nabinyagan sa pangalan ni Kristo ay naging Christian, nagkaroon ng religion. So lahat ngayon ng mga religion sa ibabaw ng mundo ay nilikha ng mga tao. At kung sinong sumusunod sa batas ng Diyos, sila lamang ang tinatawag na mga Muslim at nasa katayuan ng tinatawag na Islam. At kung sila ay nasa katayuan ng Islam, ibig sabihin wala silang religion. So si Adan hanggang kay Jesus Christ ay wala silang religion. Ang sinasabi lang nila, we obey and we submit. Ang meaning ng obey and submit is Islam. Okay? So wag niyong guluhin ng utak niyo ano ba yung Muslim at saka Islam. When you say you obey and submit to the law of God, that is already Islam. So at that time, sa panahon na hindi ka sumusunod sa batas ng Allah at sunod ng propeta, yun ang panahon na hindi ka Muslim at hindi ka Islam. Okay? So by definition, the core meaning of din is obedience, pagsunod, pagtalima. As a Quranic technical term, din refers to the way of life, system, sistema siya. Katulad ng katawan natin, merong nervous system, solar system, merong yung electricity is a system, yung refrigeration is a system. So kung hindi masusunod ang sistema ng mga yon, ay hindi ma-activate yung purpose. Kapag kayong air condition ay ginawa siya para magkaroon ng cooling process at kailangan lagyan mo siya ng gas which is called freon, magpuproduce siya ng cooling sa system. Pero kapag nilagyan mo siya ng ibang fluid, it will not work. So, ibig sabihin, out of the system. Ano sinasabi ng mga Muslim? Kapag kayo gusto mong gumawa ng isang bagay, get organized. Get organized means you must have a system. So, ang solar system ay tinatawag mong solar system at may kanya-kanyang orbit ang bawat planeta. Kapag lumabas ng orbit ang bawat isang planeta, sasabog ang solar system. Hindi na siya nasa system. Out of system na siya. Kahit yung mga computer na ginagamit natin, ang computer natin ay mayroong configuration. At meron siyang configuration, meron din siyang mga tinatawag na tracks. No? At yun, kailangan nililinis. Meron siyang mga system na panglinis para doon. Meron siyang antivirus, meron siyang cleaning system, etc. etc. Meron siyang defrag, meron siyang scan disk. So kapag nawala ka sa system at hindi mo inayos yung pagpapatakbo mo o paggamit mo ng computer, magkaroon ka ng overload.
So, ibig sabihin, pag nag-overload ka na, wala ka na system, masisira na lahat. Kaya, yung Islam is a system. Kapag ka hindi ka na sumunod sa sistema, sira na ang din. Ibig sabihin nun, hindi ka na Muslim. At kapag ka hindi ka na Muslim, hindi ka na nasa katayuan ng tinatawag na Islam. Ano ba ang meaning ng Islam? Ang Islam is derived from the root Arabic word salima or salama, peace, purity, submission, and obedience. So yan ang meaning ng Islam. Peace, purity, submission, and obedience. Sa religious sense, Islam is submission to the will of God. Kapag ka hindi ka sumunod sa batas niya, ibig sabihin nun, wala kang Islam. So pag sinabi siya, magdasal ka ng 5 beses sa isang araw at nagdasal ka lamang ng 4 o 3, wala ka ng Islam. At ang isang tao na Muslim na hindi nagdarasal is never na naging Islam siya. Ang hindi nagdarasal na Muslim ay hindi Muslim. Kahit na ang pangalan pa niya ay Abdullah. Dahil ang Islam ay pagdarasal at pagpupuri, pagsunod. Dahil ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Nilikha niya ang mga espiritu at ang mga tao para lamang sumamba sa Kanya. At ang pagsamba, direct is yung prayer. Kapag walang sala, walang Islam. So, kailangan ma-perfect natin ang pagdarasal at hindi natin dapat iniiwanan ang pagdarasal. So, meaning ng Islam is peace, purity, submission, and obedience. Everything and every phenomenon in the world other than man is administered totally by God-made laws. So, tingnan natin maigi yung definition niya. Sabi diyan, everything and every phenomenon, anumang bagay o mga pangyayari sa mundo, other than man, maliban sa tao. So, ibig sabihin nun, maliban sa tao, is administered by totally God-made laws. So, maliban sa tao, lahat daw ng mga bagay at mga pangyayari o sitwasyon ay naaayon lamang sa batas ng Diyos. Ibig sabihin, kapag uulan, batas ng Diyos yun. Kapag umikot ang mundo, batas ng Diyos. Okay, pagka namunga ang mangga o hindi mamunga, batas ng Diyos. Sumusunod silang lahat. So maliwanag yon. Ang sabi niya, lahat daw ng nilikha, nakikita at hindi nakikita, ay itinilaga ng Diyos na sumunod sa batas niya, maliban lang daw sa tao. Subhanallah. So ang liwaliwanag nun na, lahat ng bagay ay sumusunod o sitwasyon ay sumusunod sa batas ng Allah, maliban sa tao. Bakit? So, yung tao, lahat ng parte ng katawan niya ay sumusunod din sa batas ng Allah. So, ang tinutukoy dito na tao, man, not administered by the law of God, is yung mind, yung utak ng tao. Kasi lahat ng parte ng katawan ng tao ay nagsasubmit sa batas na tinakda niya, maliban sa utak niya. Dahil ang utak niya, pwede niyang sabihin, Christian ako, Buddhist ako, atheist ako. Pero kapag inutos ng Allah sa puso ng taong yon, na tumigil sa pagtibok ang puso niya, magsasubmit ang puso niya. So, ibig sabihin ng puso niya Islam, pero yung brain niya ay hindi. So, lahat ng bagay ay sumusunod sa batas ng Islam o sa batas ng Diyos. Pero yung quality ng intelligence ng tao is a choice. Siya ang mamimili kung susunod ba siya o hindi. Kaya merong Muslim, merong hindi Muslim. At merong ding Muslim na nagsasala, merong Muslim na hindi. At merong Muslim na ginagawa ang mga gawain ng mga Kristiyano. So kaya,
lahat ng batas na angkop sa lahat ng nilikha maliban sa utak ng tao, yung intelligence niya. So tayong mga Muslim, kapag ang intelligence natin is to submit to the law, kasama tayo doon sa administered by totally God-made laws. Pero kung hindi, sasabihin natin, hindi mo na ako magsasala ngayon, bukas na lang. So kasama ka doon sa mga disobedient. Hindi ka Islam. Ang meaning ng Muslim, so yung meaning ng Islam is submission to the law. Sino mang sumunod sa batas ng Allah is a Muslim. Either tao siya o bagay. No? Bagay meaning kahit na siya ay ballpen, kahit siya ay computer, kahit siya ay upuan, kahit siya ay lamesa, o kahit siya ay bahay, they all submit to the administered God-made laws. Pero ano ba ang ibig sabihin ng Muslim? Ang ibig sabihin ng Muslim is anything or anyone. Anything means bagay. Anyone means tao. Who is in total submission to the divine law is called Muslim. So katulad na banggit ko, kotse man yan, Muslim pa rin yan. Mangga man yan, Muslim pa rin yan. Kanin man yan, Muslim pa rin yan. No? Tinapay yan, Muslim yan. Damit yan, Muslim yan. Tao yan, pwede yang Muslim, pwedeng hindi. Depende sa choice ng kanyang brain. Okay? So, kung nag-submit, Hayop, ang hayop po. they are all is Muslim. They are submitting to the law of God. Mhm. Kaya nga yung definition nga kanina, ba? Anything, everything, except man. So, yung tao lang ang hinihiwalay niya Mhm. na pwedeng magiging Muslim, pwedeng hindi Muslim. Kasi choice niya yon. Mhm. Sabi niya, hindi ako Muslim, ay kung mag-Muslim. Pero ang mga hayop, meron ba silang preacher? Meron ba silang pari? Meron ba silang imam? Meron ba silang religion? Wala. Wala. They are just submitting to what is given to them. Katulad ng kambing. Anong pagkain ng kambing? Pwede mo ba siyang pakainin ng bigas? Kanin? Hindi. Diba? So yun lang ang naka-administer na law sa kanila. Yung unggoy, pwede mo bang pakainin ng langgunisa? Hindi. Saging lang, pinakain niya. So they are following the law given to them. Kaya sila ay nagsasubmit, they are obedient to the law. So they are all Muslims. Except yung tao nga lang eh. Kasi ang tao, sabi sa kanya, huwag kang kumain ng ahas. Pero ihiyawin niyang ahas, kakainin niya. Huwag kang kumain ng buhaya, kakainin din niya ang buhaya. Diba? Kumain ng aso, kumain pa rin ng aso. Kaya nga. So, choice yun. Kasi ang tao, ang mga hayop ay hindi binigyan ng choice. Binigyan lang sila ng desire. Ang tao binigyan ng free will. So yung free will na yun ang magdi-decide sa tao kung mapupunta ba siya ng paraiso or impyerno. Ibig sabihin, walang pwedeng sisihin ang tao na ibang tao sa pagkasira niya o pagkabuo niya, kundi ang sarili niya. Kasi choice niya yun eh. Kung ano man ay kasisira mo at ikagagawa ng pagkatao mo, ay choice mo yun. Hindi pwedeng isisi sa iba. So ikaw yun, choice mo yun, free will. Yun ang binigay sa atin na wala ang lahat ng ibang creations. Kaya nga sabi dun sa definition, lahat ng bagay o nilikha ay sumusunod sa batas niya maliban sa tao. Kasi ang tao may free will. Ang anghel walang free will eh. So ang tao lang ang may free will. Kaya tayo ang magdi-decide kung ano ang tatahakin natin. Bakit niya ginawa yun na ustad? Ang tao gawin niyang free will. Kasi ang sabi ng Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lahat daw ng nilikha niya, ang pinakamagandang nilikha niya ay ang tao. Pero mo ang tao, ang sabi niya kumain ka at uminom ka. O anong ginawa ng tao? Gumawa siya ng almusal, tanghalian, hapunan. Gumawa siya ng almusal, pwede siyang gumawa ng kape, pwede siyang gumawa ng tsaa, maggatas, kung ano man ang gusto niyang gawin. Choice niya. Tanghalian,
Kain siya ng biryani, kain siya adobo, kain siya ng tuyo, whatever, kung anong gusto ng taste niya. Ha? Yun ang free will niya. Eh yung bang kambing, pwede mo bang pag-choices ng isda at saka damo? Hindi po. Kasi yun na yung sistema niya. Yun, correct. Kasi nilikha siya ng Allah sa sistema niyang yon na ang pwede lang niyang i-digest ay yung ganong bagay. Ang manok, pakainin mo yan. Kahit bato kakainin niya. At ang bato kayang tunawin ng kanyang panunaw. Subhanallah. Oh, Mhm. tingnan mo yun. Subhanallah. Mhm. Ang galing. Oh, katulad yung lamok. Ang liit-liit ng lamok, di ba? Nakikita mo ba siya? Hindi mo siya gano'ng makita. Pero ikaw, kitang-kita ka niya. Mhm. Kahit nakatalikod siya, kita ka niya. Bakit? 100 ang mata niya eh. Sa liit niyang yun, 100 ang mata niya. Mhm. At yung dulo ng kanyang nguso, yung matulis, sa liit ng nguso niya, kaya niyang butasin yung balat mo ng ganong kabilis kasi mayroong 47 sharp blades yung kanyang nguso para butasin yung pan mo, yung skin mo. Kaya andali, kaya pagka nadapuan nila namamaga. Kasi 47 yung blade niya para butasin yun at masak niya yung dugo. Pagkatapos pagpapaluin mo siya, bago ka pa umabot sa kanya, nakalipad na. Kasi nakikita ka niya. Subhanallah. Mhm. So tingnan mo ang mga bagay. Lahat ng creation ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, binigyan niya niyang sariling mechanism to defend itself. Tulad yung pusit, tignan mo. Kapag nahuli mo yung pusit, magbubugas siya ng itim. Hindi mo na siya makikita. Mhm. So, wag mong isipin na one is above the other. Yun ay one above the other in terms of interdependence, coexistence. Katulad yung halaman tsaka yung tao. Ang tao, kumakain, umiinom, nag-exhale. Anong nilalabas natin? Carbon dioxide. Yung puno, kinukuha nila yung carbon dioxide. Doon sila humihinga. At ang nilalabas nila yung oxygen. Yun naman ang kinukuha natin. So ano nangyayari kung bakit nagkakaroon problema sa mundo? Pinuputol nila yung mga puno. Nagkakaroon tuloy ng baha. Umiinit, nababawasan yung oxygen, nababawasan yung hangin. So who is punishing the earth? Tayo mga tao. Kasi we never learn. Akala natin magagaling tayo. So kung sa palagay mo lahat ay sumusunod sa batas ng Allah, na kapag nagtanim ka ng puno, at kung sinong sisilong doon ay magkakaroon ka ng gantimpala. Kung sino man pipitas ng bunga doon, magkakaroon ka ng gantimpala. Sa palagay mo ba may puputol ng puno para gawing subdivision? Para gawing area ng factory or recreation center or whatsoever para lang kumita sila? The damage is more than the benefit. Kasi ang magbe-benefit lang doon is yung owner. Hindi mo naman sasabihin nagbe-benefit yung mga nagpupunta sa mga recreation center kasi mag-i-enjoy lang sila doon for the time being. Nagbayad sila, ginastusan nila. After that, hindi na silang may-ari noon. Hindi nila ma-enjoy, alis na sila. So yung kumikita doon, the benefit is less than the destruction. Tapos yung area na nagamit pa doon, nabawasan ng mga puno at kung ano-ano pa mga bagay na nakakaapekto sa kalikasan. Okay, let's move on. Foundation of Islam and its belief. So ito na ang simula ng pag-aaral. Paano ka ba magiging Muslim? Kasi pag sinabi masyado la ilaha illallah, kami nagsasyahada at ang mga lalaki nagsusuot ng tupi, nagsusuot ng kandura, mashallah, ay Muslim na siya. At ang mga babae magsusuot ng abaya, magsusuot ng hijab, ay Muslim na siya, mashallah. 2 taon ng Muslim. Sister, brother, Al-Fatiha nga. Ay, hindi ko pa alam eh.
2 taon. Ang Fatiha hindi mo pa alam. Ay, hindi ka pala Muslim. So, ano nga sabi? Ang Muslim, kung hindi nagdarasal, never siyang naging Muslim. So, very clear yun. Fasting, Okay. Ustad. Ang fasting ay nagsisimula sa sala, natatapos sa sala. Kaya kung walang sala, walang fasting. Ginutom mo lang ang sarili mo. Okay? Now, paano natin maintindihan yon? Paano ba tayo magiging Muslim? Dito tayo magsisimula. Foundation of Islam and its belief. Ano ba ang foundation ng Islam? Meron tayong tinatawag na 5 pillars of Islam. So, mayroong 5 haligi. Kung ang lamesa ay merong 4 na paa para tumayo, pag tinanggal mong isa ay matutumba, ang Islam ay katulad din ng lamesa. Katulad din siya ng bahay. Kung walang pundasyon, babagsak siya. At 5 ang haligi ng Islam. Ngunit, hindi siya natatapos doon. Kailangan mong pasukin yung pangalawa. Ang tinatawag na Articles of Faith. So, meron tayong tinatawag na Bunya Islam wala Kams. Ibig sabihin, merong 5 arkan ang Islam at merong 6 na arkanul iman. Iman means faith. Okay, arkan is yung articles or foundation. So, itong dalawang to, kung titignan natin, no? Napakasimple lang naman yun. 5 lang yan at saka 6. Subhanallah. 5 lang at saka 6. Ngunit kailangan natin na masusing pag-aaral para makuha natin yung 5 at 6. Karamihan sa atin, kabisado yung 5 at 6. Yung mga balik Islam, babae man o lalaki, pag tinanong mo, ano ba ang 5 pillars of Islam? Automatic sagutin kanya yan sunod-sunod. Ano ba ang 6 articles of faith? Sunod-sunod sagutin ka rin niya yan. Subhanallah. Pero, okay na yun. Gando na lang. Huwag na natin pag-usapan yung iba. Ha? Bakit? Kasi hindi naaral. Yun. So, sabihin, sa ulado mo man yung 5 at 6 na yan, kung hindi pumasok sa puso mo at sinabuhay mo, ay wala kang kwentang Muslim. Hindi ka Muslim. Bakit? Kasi kukunin natin yung unang-una, tinatawag nating Arkanul Islam o yung 5 pillars of Islam. Ang 5 pillars of Islam, ito yung pinaka-framework, kabuuan ng pagkaka-Muslim mo, pagkakapasok mo sa Islam. Unang-una, yung tinatawag na shahada. Nakuha na natin yan. Yung sinasabi natin, testimony of faith. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu na Muhammadan Rasulullah. Napakasimple. Mabanggit mo lang yan, Muslim ka na. Allahu Akbar. Yun pala yun. Nabanggit mo yun, Muslim ka na. Pero, ang nakuha mo lang doon ay yung susi sa pagpasok sa paraiso. At susi iyon para mabuksan mo ang pagpasok sa paraiso. Ngunit ano yung pangbukas mo? Ang pambukas mo doon is yung sala, yung zaka, yung sign, yung hajj, at yung tinatawag natin na arkanul iman, yung 6 articles of faith. Yun yung power mo para may isuksok mo ang susi sa pintuan ng paraiso at mabuksan mo siya. So ang shahada is yung testimony of faith, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Yun ang unang-unang haligi ng Islam. Pangalawa is yung sala, ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. So kapag walang sala, hindi ka Muslim. At ang pagdarasal ay 5, hindi 2, hindi 1. Hindi kung kailan mo gusto. Kundi ito ay tinatawag na fard. Ito ay obligado. Hindi ka pwedeng matulog nang hindi mo natapos ang pagdarasal mo ng 5 beses sa isang araw. So napakahalaga ng sala. Dahil pagdating sa Yom Al-Qiyamah o sa araw ng paghukom, hindi itatanong kung anong ginawa mong mabuti at masama. Ang unang-unang itatanong ay kung kompleto ba ang iyong sala. At ang pangalawang tanong ay kung mayroong bang defekto ang iyong sala. Subhanallah.
Yung unang tanong at pangalawang tanong ay tungkol lamang sa sala. So, paano yung ibang gawain? Sa haba ng panahon mong nabuhay sa mundo, magmula pinanganak ka hanggang sa ikaw ay mamatay, kahit na inabot ka pa ng 100 taon, ang unang-una palang itatanong ay sala lang, sala, parehong sala. At yung Gusto, ginawa mo sa buhay mo may tanong po ako. ay, Yung ano tarawih yun? po, ano po ba yung ano no purpose nun? Yung pagtatarawih po namin ng Ramadan. Ang tarawih sa Ramadan is additional na rewards at tinatawag siya na salatul qiyam o salatul layl. At yun ay sunna. Hindi siya katumbas ng fard na 5 beses sa isang araw. Hindi mo pwedeng ipagpalit ang fard na 5 beses sa isang araw sa tarawih o sa tahajjud. Yung tarawih at tahajjud ay parehong sunna. Gawin mo, hindi mo gawin, wala kang kasalanan. Ngunit marami siyang gantimpala, lalo na sa panahon ng Ramadan. Dahil sa panahon ng Ramadan, ang bawat isang mabuting gawain nagmumultiply ng 10 to 700 times. So, ibig sabihin, kung magsala ka ng 8 raka ng tahajjud, i-multiply mo siya ng 10 times. So, ibig sabihin, 80 times kang nagsala, ang katumbas nun. Kung 80 times ka nagsala, katumbas nun, yung sala mo na fard ay 5 beses sa isang araw. Yung obligado fard. Fajr hanggang Isha. Ngunit kapag Ramadan, ay 10 times din ang katumbas nun. Pero ang isang sala mo na fard, yung Fajr, ay 10 times na kaagad yun. So, ibig sabihin, meron ka ng 50 kaagad na dasal sa Ramadan. Kahit na regular days, may 50 times kang dasal sa fard. Ngayon, kung Ramadan, yung 50 times na yun, i-multiply mo pa yun ng 10 times. Ibig sabihin mo, ang fard mo is 500 times. Mashallah. So, kapag nagtahajud ka pa, tsaka salatul tarawih, ay mas marami ang nabubuo mo na magantimpala at tsaka mas lumalapit ka sa pagpasok mo sa paraiso. Gantimpala po yun para sa sala po nun. Tapos iba pa yun sa fasting. Iba rin yung fasting. Bawat isang gawaing mabuti may katumbas na gantimpala. Bawat isang gawaing masama may katumbas na kaparusahan. Ngunit sa bawat gawaing mabuti ay nag-multiply ito ng 10 times to 700 times. Pero ang gawaing masama ay nire-record lang siya as one bad deed. Hindi siya nagmumultiply. Nagmumultiply lamang siya kung naituro mo siya sa iba. Halimbawa, sinabi mo na, okay lang yung magsala ka kahit hindi ka na magwudo. Ang importante doon, nakipag-usap kay Allah. So ngayon, may nakinig sa'yo, 5. Nagdadasal sila ngayon, hindi sila nagwudo. Tapos na ituro nila sa another 5. Tigli 5 sila. So yung 5 times 5, tigpa 5 sila, 25 yun. Plus silang 5, 30 yun. So ibig sabihin nun, sa tinuro mong bad deed na yun, meron ka agad 30 bad deeds. Nakaw mo? Lumpo yun. Pero tigi-isa lang ang multiplication nun. Kaya lang kapag dumami sila, ang mahirap doon sa isa, yung power of duplication. Yung na-spread mo yung mali na information. Paano ang power of duplication? Tinuruan mo yung isa ng masama, na ituro niya sa dalawa. Ngayon, dalawa na silang gumagawa. May kaibigan sila na tigda-2. Naituro nila sa 2 kaibigan niya, naituro sa 2 kaibigan niya, di 4 na yung naturuan, plus sila 6. So naturuan uli na ng tigda-2 yun. Sa tigda-2 lang ha. So yung 6 na yun, kapag nagturo pa sila ng 6 uli, 12 na yun. Ano susunod sa 12? 24. Ano susunod 24? 48. So yung power of duplication, yun ang mahirap. Kaya hindi ka pwede magkamali sa tinuturo mo. Kailangan meron kang dalil. Ibig sabihin, meron kang proof na yung tinuturo mo ay yun ang tama. So dapat, kung ano yung inaaral natin, ay dapat nakatutok ka. Kung ano yung narinig mo, dapat yun ang sundin mo.
At kung mayroong mali, dapat tanong mo kung bakit. Parang sa ganun, ma-analyze siya kung tama ba siya o mali. Mhm. And ang mga Ibig tao hindi sabihin perfecto. Ibig sabihin, Okay, so Ustad, mas malaki palang kasalanan ng hindi ka nagsala sa nag-spread ka ng ng maling katuruan. ang sala, obligado. Ang Mhm. pagka-expect mo ng maling katuruan, pwede mo siyang i-correct. Pero yung pagsala mo Mhm. ng obligado, kapag sinabi kasing obligado, hindi mo pwedeng iwan. Ngayon, yung pagtuturo mo ng hindi tama, pwede mong iwan. Pag Mhm. iniwan mo, mas maganda, mas makakabuti. Pero yung sala, kapag iniwan mo, mas makakasama. Yan ang Mas pagkakaiba niya. makakasama. Oo, mas makakasama. Okay, so May tanong pa ako. ang pangatlo dito, ano yan? Totoo po ba 'pag nag-umrah ka, yung mga lahat ng salam mo ma-e-erase na po? Lahat Hindi ng ka nagsala, na hindi ka po nakapagsala ng 9 months, tapos nag-umrah ka, Ha? mababayaran po yung pang-umrah? ang sa umrah, ang sinasabi kapag ikaw ay nag-umrah, ang mga kasalanan mo ng nakaraang taon at susunod na taon ay patatawarin. Patatawarin, okay? Ang pagpapatawad ay mayroong kondisyon. Kung ito Mhm. man ay pinatawad, alhamdulillah. Ngunit, kung pagkatapos mag-umrah at ginawa mo uli yung dating ginagawa mo na hindi ka nagsasala, hindi yun pinatawad. Hmm. Ang pinapatawad ay yung hiningi mo ng tawad with sincerity. Tapos hindi mo na ulit ginawa. Nako mo? Ganito. Mhm. Halimbawa, magkasama tayo sa bahay. Pagkatapos nagluto ako Opo. ng tanghalian ko. Mhm. Pagkaluto ko, nilagay ko sa lamesa at naligo ako. Dumating ka, gutom na gutom ka, nakita mo yung pagkain, kinain mo. Naubos mo, walang natira. Tapos paglabas Mhm. ko sa banyo, sabi mo, ay, Brad, sorry, kasi gutom na gutom ako, hindi na ako makapagluto, ito, ganyan. Okay lang. The next day, ginawa mo uli. The next day, ginawa mo uli. Hingi ka naman ng Mhm. hingi ng sorry. 2 buwan mo Mhm. nang ginagawa, patatawarin ka pa ba? Mhm. Hindi na. Baka ibalibag sa yung kaldero, di ba? So, ibig sabihin, kung ikaw ay humingi ng tawad sa kasalanan mo, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang aking alipin, humingi siya ng tawad. Ito ay hadith qudsi. Hadith Mhm. qudsi, ibig sabihin, Allah mismo ang nagsabi. Ang alipin ko ay humingi ng tawad at pinatawad ko siya. At nagkasala siya, humingi uli siya ng tawad at pinatawad ko. At nagkasala uli siya at humingi ng tawad, pinatawad ko. At ang sabi ng Allah, sige, gawin mo lahat ng gusto mong gawin, humingi kang tawad, patatawarin kita, hindi ako magsasawa. Subalit, ang hiningi mo ng tawad, hindi mo na ginawa. Nakagawa ka ng ibang kasalanan, hiningi mo ng tawad. Iba na naman nagawa mo, hiningi mo ng tawad. So lahat yun, pinatawad yun. Pero kung hiningi mo ng tawad, ay iisang gawain na kapag hingi mo ng tawad, gagawin mo ulit bukas, gagawin mo ulit bukas, gagawin mo ulit bukas, paano ka patatawarin? Walang sincerity, di ba? Kailangan merong sincerity. Hmm. Gano'n ka ba ka-sincere So sa yung paghingi mo ng pag-uumrah tawad? niyang Ano yun? so yung pag-uumrang yun, walang walang saysay yun, yung pag-umrah Hindi. niya? Okay nga yun, sabi ko. Kung halimbawa pagkatapos niya Mhm. mag-umrah ay nagsasala na siya, ibig sabihin natanggap yun. Kaya nga sinasabi ng mga Mhm. tao kapag mayroong mag-umrah o mayroong mag-hajj, sasabihin nila, inshallah makbul. Inshallah maging perfect at katanggap-tanggap. Ma-accept sana yung pag-umrah mo at pag-hajj mo.
So ngayon, kung kilala ka nila na hindi nagsasala tapos ikaw ay nag-umrah, sasabihin niya inshallah makbul. Sana tanggapin ang iyong umrah. Pagkatapos pagbalik mo, nag-umrah ka na, nakita nila hindi ka na naman nagsasala, sasabihin nila hindi tinanggap ang umrah mo. Ganun 'yun. Hindi lang yung Balik ka na lang. hindi lang yung Ano? Ano 'yan? Ano 'yan? Balik na naman siya uli. Niloloko niya sarili niya. Niloloko yung sarili Sabi- niya. Hindi, kaya ako nakapagtanong Diba? sa inyo, Ustad, kasi gusto ko malaman yung totoo. Kasi sabi Diba nga nabanggit niya, ko pag kanina? nag-umrah raw siya, Paano kung hindi na siya pinahintulutan makapag-umrah? At mamatay na siya. So hindi siya nagsala. Yun ang unang itatanong. Di ba ang sabi ko nga kanina, ang Muslim ay Muslim lamang kung nagsasala. At kung hindi siya nagsasala, never siyang naging Muslim. Kahit sinong ulama ang tanungin mo dyan. Meron bang Muslim na hindi nagsasala? Opo. Mga kafir lang ang hindi nagsasala. So ibig sabihin, kafir siya. Pag kafir, ibig sabihin non-believer. Ibig sabihin, hindi siya naniniwala sa Allah. So anong purpose mo? Bakit ka nag-umrah? Naniniwala ka ba kay Allah? Hindi ka naman nagsasala eh. So useless. Ngayon, kung ang niyat niya, pagka-umrah niya, babaguhin niya na ang lahat, magsasala na siya tuloy-tuloy, ayun, tanggap yun. Patatawarin yun at kung magdadasal na siya ng tuloy-tuloy, ibig sabihin, tinanggap yun. Tinanggap ang umrah niya at pinatawad yung kasalanan niya. Kasi nagkaroon siya ng hidayah. Ang Allah nagbigay ng hidayah. Bakit siya binigyan ng hidayah? Kasi sincere siya. Yun lang naman ang importante, yung pagiging sincere mo. Ang sabi nga ng Allah, masyadong ingrata ang mga tao. Ingrata means hindi sila marunong pasalamat. Yung konting bagay na nakakamit nila, ang isipin nila, hindi, akong gumawa niyan. Akin yan. Kinaya ko yan. Ako yan. Hindi self-sufficient ang tao. Hindi kapag uminom ka ng tubig ay ikaw ang kumuha ng baso. Ang Allah ang kumukuha nun at siya ang nagpapahintulot na makakainom ka. Dahil kahit na hinawakan mo yung baso, kung ipapahintulot niya na may babangga sa iyo na bisikleta o motorsiklo, mababangga ka at matatapon yun, hindi mo maiinom. So lahat ng mangyayari, at yun ang kondisyon ng tinatawag na qadar. Ang qadar, magiging Muslim ka lang kapag ka naniniwala ka sa qadar. At ang qadar, yung qadar o al-qadir, pangalan ng Allah is al-qadir, siya ang tagatakda ng mangyayari at hindi mangyayari. Ngayon, hindi ka Muslim kung hindi ka naniniwala sa qadar. Ano yung kondisyon ng qadar? Ang kondisyon ng qadar ay 4. Una, maniwala ka na ang Allah ang lumikha ng mangyayari at hindi mangyayari. So, ibig sabihin, hindi lang yung nangyari. Pati yung hindi nangyari ay qadar. Siya ang lumikha nun. Pangalawa, maniwala ka na ang Allah, inirecord niya ang mangyayaring nilikha niya at ang hindi na mangyayaring nilikha niya. So, siya ang naglikha, siya ang nag-record. Pangatlo, pinahintulutan niya ang bagay na nilikha niya at inirecord niya. Pinahintulutan niya ang mangyayari. Yun ang pangatlo. At ang pang-apat, hindi niya pinahintulutan ang bagay na nilikha niya at inirecord niya. So, ibig sabihin, kung ano man nangyari o hindi nangyari, ang tawag doon is qadar. Parehong qadar yun. Destiny pareho. So, halimbawa, bigyan kita halimbawa, gusto mong mag-abroad at ikaw ay nakapag-abroad. So, ibig sabihin, qadar yun. Ngayon, gusto mong mag-abroad, nagkaroon ng aberya, hindi ka naka-abroad. Qadar din yun. Destiny mo yun na hindi ka maka-abroad. Okay? So, yung sala ay napakahalaga. At ito ay obligado. Ibig sabihin ng obligado, hindi mo pwedeng iwan. Kaya yung sinasabi mo na hindi siya nagsala, tapos mag-umrah siya at mabubura yun, tapos pagbalik niya ng umrah, hindi ulit siya nagsala, ibig sabihin, hindi tanggap, hindi nabura. Kasi obligado nga eh. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng iwanan. Iniwan mo na dati, tapos nagpa-excuse ka lang, tapos binalikan mo uli.
Wala sense. Useless yun. Ibig sabihin nun, kufar siya, non-believer. Hindi siya naniniwala. So ang sala ay napakahalaga. Ang sala ay 5 beses sa isang araw. Bukod sa sala, merong siyang 4 na kategorya. Yung tinatawag na fard, yung obligado na 5 beses ang araw. At merong tinatawag na wajib. Yung wajib is yung recommended. Pangalawa siya sa fard. Ibig sabihin, pwede kang magkaroon ng problema kapag kainiwan mo. At yung pangatlo yung tinatawag na sunnah. Ang sunnah, gawin mo o hindi mo gawin, wala kang kasalanan. At yung pang-apat is yung tinatawag na nawafil prayers. Voluntary. Extra prayer yun. Pwede mong gawin anytime, anumang oras mo gustong gawin, ilan man ang gusto mong gawin, walang problema. Pero hindi siya katumbas ng fard. Hindi siya katumbas ng fard. Ang fard, hindi mo pwedeng iwanan. So ang sala, napaka-importante. Maraming dapat aralin sa sala. Kaya ang pangatlo, sa haligi ng Islam, yung tinatawag na zakat. Zakat is yung charity. Ang charity, pagdating sa Kristiyano, it is a voluntary work. Kung gusto mo mag-charity, okay lang. Pero sa Islam, ang zakat or in charity is one of its pillars. Hindi tatayo ang Islam mo pag walang charity. So, ibig sabihin, magkaroon man ng recession sa buong mundo, babagsak ang lahat ng community maliban sa Muslim. Kasi ang Muslim, ang zakat is a foundation. Nagro-roll siya throughout the year. At hindi ito voluntary work, kundi ito ay obligatory work. At hindi ka magiging Muslim kung hindi ka mag-charity. So ang charity yung pinakamaliit na form of charity ay yung naglalakad ka sa daan, may nakita kang isang bubog ng bote at itinabi mo. Yun ang smallest part of charity. Yung ngumiti ka, isa charity. At yung sumiping ka sa asawa mo, ang tawag ng Christian ay sex. Pero ang tawag ng Muslim, charity. Bakit charity? Because you make your partner happy. Kailan lang siya hindi magiging charity? Kapag ka ang sinisipingan mo ay hindi mo asawa. Ang tawag na doon ay zina. So hindi na siya charity. Okay? Number 4, sign or psalm. Fasting during the month of Ramadan. Ang sabi ng Allah, ibigay mo ang karapatan ng may karapatan sa iyo. Kung inaantok ka, itulog mo ang mata mo. Kung pagod ka, ipahinga mong katawan mo. Ang tiyan mo, magmula ikaw ay pinanganak, dumidede ka na, non-stop. Kada magutom ka, iyak ka pa, susuhig ka. At kahit na ang mga ina, hindi rin nila alam kung kailan ka dapat tumigil na dumede. Basta ang alam nila, isaksak nila ang dede at pasusuhin ka hanggang sa magsawa ka. Kaya minsan nakikita mo ang mga bata, ang bubundat ng mga tiyan, tapos naglulungad at nahihirapan, umiiyak. No? Kasi nga, ang mga bata, hindi niya alam kung hanggang kailan siya titigil. Bubuka lang bibig niyan, magsasak lang yan, dire-diretso. So, magmula pagkabata mo hanggang sa lumaki ka na at simula kang kumain, na-experiment mo na yung iba-ibang lasa lahat, gusto mong kainin, minsan pati plastic kinakain mo na, no? pati yung kahoy kinakagat mo na, dahil sa curiosity ng pagiging bata mo, yung pagkakaroon mo ng mind, paano mo aalamin yung mga bagay. So lahat nakakain mo, hanggang pati yung tae kakainin mo, at mararamdaman mo ibang lasa, ibang amoy, then that's the time na iiwasan mo. So lahat niyan, yung tiyan mo from the time na nagsimula kang kumain, hindi ka tumigil hanggang paglaki mo. At ang tiyan natin ay dumadaing din. Kaya sa loob ng 1 taon ay binigay ang 1 buwan para magkaroon ng pahinga ang iyong tiyan. Lahat ng kinakain natin, yun ang nagpapasama ng karakter natin kapag sobra o nagpapasama ng kondisyon ng ating katawan at nagkakaroon tayo ng sakit. Nagkakaroon tayo ng mga free radicals. So, hindi lahat ng pagkain na kinukonsume natin is very healthy. Merong mga pagkain na good para sa katawan natin, merong mga pagkain na bad sa katawan natin. So, once na nagsimula ka na ng kasakit at nagkaroon ka ng problema, kapag pumunta ka sa doktor, ang unang-unang kinukuha sa iyo is blood pressure.
Pagkatapos kukuhanan ka ng dugo. Why? To examine kung may sakit ka. So kaya pala bawal kainin ng dugo dahil ang dugo ang carrier ng sakit. Sa dugo nakikita kung may sakit ang tao. Nung mag-apply ka sa abroad, ang kinuha sa iyo dugo. Pagdating mo sa UAE, kinuha ng kauli ng dugo. Bakit? Kasi sa dugo nakikita kung mayroong sakit ang isang tao. Kapag marumi ang dugo mo, marami kang sakit. Kapag malinis ang dugo mo, very healthy ka. Ibig sabihin, may sistema ka sa pagkain. Yung pagkain natin ay hindi lahat dapat kinakain. Kaya, yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ito ay cure. So ito ay cure sa ating sarili na mapahinga ang ating katawan, ang ating tiyan, mapahinga ang circulation ng dugo, ma-cure yung mga sakit-sakit na namumuo, at mapagaling yung ibang sakit na cause ng too much food intake. At the same time, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng gawain ng kanyang alipin, lahat na, pagsamasamahin mo na lahat, everything na ini-enjoy ng isang tao is for himself, para yung sa kanyang sarili, maliban sa pag-aayuno. Sabi niya, ang pag-aayuno ay para sa akin. At ipinag-utos niya ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Pwedeng sabihin ng isang tao na nag-aayuno siya, ngunit kakain siya kapag walang nakakita. Kaya kapag dating ng Ramadan, ang nakakaalam lamang na nag-aayuno ay ang Allah at saka ang taong nag-aayuno. At ginagawa natin to for the sake of Allah. Lahat ng bagay na makikita mo sa pagitan ng langit at lupa, hindi mo pwedeng ibigay para kay Allah. Hindi mo rin pwedeng sabihin na ibibigay ko ang buhay ko para kay Allah. Kasi ang buhay mo siyang nagmamay-ari. Hindi mo pwedeng ibigay para kay Allah ang buhay. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.